Alright, so yun, second training natin sa Alpha. Nakapuling tayo, tinesting lang natin kung anong i-speed ng ibon natin. Short pa lang naman siya, malapit lang, second training pa lang. Bali, nasa Irona Tarlac siya. Ano ko na lang kung ano yung isa nating ibon ata. Rumoronda pa ng rumoronda. Ano na lang natin kung ano yung ipa-flash ko na lang. Wait lang, papasukin natin to, siya na to. Ikot pa ng ikot. So, ayun, first dropper natin si Opal T-Check. Nasa 1-2 na lang yung speed, di pumasok agad, di natin na video. May isa pa tayo. Wait lang natin. Bali ano pala to, puling lang, training. 1-2 lang yung takbo ng Opal T-Check natin. Rumonda ng rumonda kasi ito isa. Iklak ko lang guys, iklak ko lang. Alright, so ayun, nasa 1-1-42 na lang yung speed ng second dropper natin. Yung blue bar na may MacArthur ring. Ito pa. Ito na ata yung dalawa natin. Balikan ko ulit kayo mamaya guys. Alright, so yun, tapos na tayo magabang ng ibon. So, ang topic natin naman ngayon ay ang about sa mga seater. So, kung makikita nyo, dito sa baba, eto, mga seater to. Seater yung mga yan. Ito pa. Ayan, seater din yan. Ito, seater din to. Isang opal, ano tawag dito? Opal saddle, tsaka yellow. Yung mga seater ko yung mga yan. So, ito rin. Ayan. Seater din to. Black Tiger Grizzle. Ayan. So, ang topic nga natin is, ano ba yung advantage and disadvantage ng paggamit ng seater? Yung mga original breeder mo, ililipat mo yung itlog papunta dito sa mga seater. Katulad nitong mga to. Ngayon, bakit ba ako gumagamit ng seater? Ang seater kasi, ang advantage niyan is hindi malalaspag tong mga breeder. Tingnan niyo yung mga breeder ko Pakita ko sa inyo yung mga breeder ko. Tulad nito, ayan, kung makikita nyo. Ito yung ibon natin na galing kay Sir Ezekiel Lunar. Kay Kapakpak. Finisher niya to. Double matnog, kalbayog or katbalogan finisher, parang ganun. Pero dalawang beses nagmatnog to. So ayan, kung makikita nyo, hindi siya laspag kasi nga hindi siya nagsusubo. Pag itlog niya, maghihintay lang ako ng few days. Kung fertile yung egg, ililipat ko siya papunta dun sa seater. Kasi once na siyang naglimlim, siyang nagsubo, syempre yung nutrients kailangan niya isuka, ibigay dun sa magiging ibibigay niya dun sa magiging YB niya, malalaspag. So, ayan, kung makikita nyo, ang ganda ng itsura ng natin, ng breeder pa natin. So, pakita ko yung ibang breeder ko din dito Tsaka mamimaintain nila yung pagpupulbos. Hindi katulad pagka sila yung nagsubo dun sa itlog nila. Ayan. Basa ba kamay mo, Shad? Pakita ko sa inyo yung indigo. Tingnan nyo sa liwanag. Smado natin, baka makawala. Tingnan nyo since dahil hindi nga nagsusubo to, ang ganda ng ganda ng balahibo niya, nagpupulbos pa rin. Ayan. Diba? Pulbos pa rin siya guys. Ayan Bulas So, ayan yung isang advantage pag gumagamit ka ng seater. Yung mismong breeder mo is hindi siya malalaspag. Parang brand new pa rin kumbaga. Tapos, isa pa pag gumagamit ka kasi ng seater, mapapabilis yung production mo ng mga YB. So, kung makikita nyo, ito dahil naka-seater ako, anak to nung indigo. Tapos may itlog uli siya. 'Di ba? Tapos itong galing kay Ezekiel Lunar. Kay Sir Ezekiel. May itlog siya diyan. Tapos may itlog siya dito. Tapos
may YB pa dito. Tingnan mo, ilan na agad yung nagawa natin. Kung mamimisa lahat yan, meron na tayong 6 na YB agad. Meron na tayong 4 na clutch. Ay, 3 clutch. So, mas mabilis yung production natin ng ibon. Regarding naman dun sa sinasabi nila na, kasi daw pagka gumamit ka daw ng mga seater, yung mga YB daw, hindi ganun katatalino kasi tulad ng nanay at tatay kasi hindi daw sila yung nagsubo. Based on my experience, okay naman, wala namang ganun. Kasi, syempre kung isipin natin, hindi ako doktor, hindi rin ako sa genetics, medyo may idea lang. Pero, since genetics ang pinag-uusapan natin dito, hindi naman yung bloodline or yung dugo na tumatakbo dun sa genetics yung pinag-uusapan natin dito, hindi naman yung parang, kasi syempre, porket siya yung nagsubo, makukuha niya ba yung knowledge ng magulang? Hindi rin eh. Iba kasi yun yung paniwala at pananaw na dapat ang magsubo daw is yung mismong parents para kasi sila yung matalino, maipasa nila doon sa anak. Sa akin in my case, okay naman yung mga YB ko, nakaka-uwi naman sila. Umuwi naman. Ever since na nag-start ako sa pag-iibon, nag-prepare talaga ako ng mga seater since ayoko talagang malaspag yung mga breeder ko. Kasi kung nakakapanood kayo ng mga ibang vlog, for how many years lang, hindi na nila napapakinabangan agad yung gamit nilang breeder. Hindi tumatagal yung breeder, guys. Kung hindi na nangingitlog or kung yung male naman walang similya. Kaya doon nagkakaproblema. Kaya ibang iba pag gumagamit ka ng mga seater. Kasi pag may seater ka, syempre katulad ng sinasabi ko, hindi nalalaspag yung ating breeder. Basta kahit na may seater ka, isa pa pala to. Pag gumagamit ng seater, kung paano nyo i-condition yung mga original breeder nyo, kung paano nyo sila i-condition, ganun din ang pag-condition sa mga seater. Hindi porke seater lang sila, hindi mo na sila i-condition. Kung-condition mo rin sila, pupurgahin mo rin, vitamins mo rin. Kasi syempre, sila yung magsusubo. So, ang kailangan mo sa kanila talaga is yung nutrients na maipapasa nila dun sa mga magiging YB nila. Kasi pagka hindi mo rin sila binigyan ng proper nutrition, ang magiging YB mo, kung hindi payat, reject, may problema sa baga, may problema sa ganyan. Kaya dapat, kahit seater lang sila, is healthy rin sila. Dapat kompleto rin sila sa pagkain, sa feeds, tulad nitong mga to. Ito kasing hen na to, basta itong hen na to, is wala naman tong bloodline talaga. Pero since ginamit ko nga siyang seater dahil napakagaling. Ang galing na ito magsumo, napakapagmahal sa YB. Kahit tanggalin natin yan, babalikan niya agad yan. Balik yan agad. Talagang mapagmahal siya sa YB. Kaya kinukondisyon ko rin yan para tinan nyo yung mga YB ko. Ang healthy nito. Ayan o. Matataba ito, guys. Partida, hindi pa ako nagpakain ha, hindi pa nagbigay ng hindi pa ako nagbigay ng feeds. Pero ang taba niya, no. Healthy kasi pati mga magulang may vitamins, kumpleto sa kondisyon. Kaya yung mga YB natin is healthy. Tsaka kung pagpipili kayo ng seater, gagawing seater, make it sure na maalaga yung gagawin yung seater kasi may mga bastos na seater katulad nung nakita nyo yung yung sa isang vlog ko, i-post ko na nandito sa video, pakita ko sa inyo. Ayun nga, kinalbo nila. Kawawa yung YB, walang natira sa balahibo. Bugbog na bugbog. So, pagpipili kayo ng gagawin yung seater, make it sure na marunong mag-alaga, hindi katulad no na sinasaktan yung YB, at saka masipag magsubo. Ayan, yun yung pinaka-importante. Yan yung mga titingnan nyo kapag kukuha kayo ng seater. At saka sa seater pala, reminder ko rin, huwag masyadong malaki. Kahit medyo maliit lang, okay lang, parang ito. Kasi pag masyadong malaki naman yung seater, since racing pigeon tong gamit natin, ang mga size nila is nasa small to medium lang yung size. Pag kumuha kayo ng malaking seater, maaapakan nila yung mga YB. Kung hindi yan magkakaroon ng splay feet, yung nakikita nyo yun, yung naunat na gano'n, yung naunat yung mga paa, yung hindi makatayo. Ayan, isang cause yan kasi masyadong malaki yung cock ng ginamit or hen, kasi syempre maapakapakan nila. Kaya huwag kayong kukuha ng masyadong malaking seater. Dapat ang kukunin yung seater is regular size lang, tulad nito. Ito parang lang to, nasa
Small to medium lang tong seater na to, pero ang galing. Wala naman kasi yan sa size ng seater. Ang importante, kompleto sila sa pagkain, vitamins, tubig na malinis, only source of ng tubig syempre. Magiging healthy yan, kahit na magiging healthy at malalaki ang YB nyo kahit na ang seater nyo is hindi ganun kalaki. Lagi nyo nang tatandaan, sabi ko nga, dapat ang kukunin yung seater is masipag maglimlim. So, magsipag maglimlim, masipag magsubo. Makikita nyo naman yun bago nyo siya gawing seater, itest nyo muna. So, ayan. So, dito na natin puputulin muna yung vlog natin guys ha. Peace out!